Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, ako po si Elsie, 68 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong early 90s. Alam ko pong medyo sasama ang inyong impression sa akin, dala ng mga isasalaysay ko po ngayon. Pero gusto ko lang sanang ipaalam sa lahat ng babae na walang sino man sa atin ang deserve na lokohin o saktan ng mga lalaki. Minsan, nakagagawa tayo ng mga bagay na masama, dala ng tao lamang tayo, hindi perpekto at nalalapit sa tukso. Edad 27 lang ako nang ikasal kami ng kasintahan kong si Mario. Masaya kami, puno ng pagmamahalan, mataas ang respeto sa isa't isa. Yun nga lang, hindi po kami nagkaroon ng anak. Baog po ako na nakuha ko sa medications dahil sakitin ako noong araw. Ang sabi ng doktor na apektuhan ang aking egg cells dahil sa tapang ng mga gamot na kailangan kong inumin para gumaling. Iyak ako ng iyak noon. Nahihiya at pakiwari ko may kulang sa akin. Pero hindi ito pinaramdam ni Mario. Para sa kanya, perpekto ako. Tahana, love. Hindi mo naman kasalanan kung ganito ang sinapit natin. Tanggap ko ang lahat ng katangian mo. Huwag mong iisipin na may kulang sa'yo o palpak na ang pagkatao mo. Pero kasi Mario, ayoko maging dahilan nito para iwanan mo ko. Dahil lang hindi kita mabigyan ng anak. Huwag mo nang isipin yun. Baka may ibang plano ang Panginoon sa atin kaya tayo nakakaranas ng ganito. Huwag kang susuko, okay? Para sa'yo hindi ako bibitaw, love. Gagamitin kong lakas ang pagmamahalan natin para mas tumibay ang ating pagsasama. Mahal na mahal kita. Masaya ako kahit na hindi kami nagkaanak. Naiintindihan ako ni Mario. Palagi niya akong inaalo sa tuwing feeling ko na nagsiself-pity ako. Sa katunayan, nag-ampon kami ng isang batang lalaki. Ang pangalan niya ay Joshua. 7 years old na si Joshua nang mapunta sa poder namin. Sa murang edad ay nawalan siya ng mga magulang dahil namatay ang mga ito sa isang aksidente. Nag-iisang anak lang at walang kaanak. Mabait at matured na bata. Palagi niyang iniisip kung ano ang mararamdaman namin bago siya kumilos nang naaayon sa gusto niya. Ipinagpapasalamat ko na din na nariyan si Joshua. Dahil sa kanya, marami akong natutunan na mahahalagang bagay sa buhay. Sa paglipas ng panahon, muling nanumbalik sa normal ang mga buhay namin. 14 anyos na si Joshua nang may mga sabihin siya sa aking mga bagay na hindi ko lubos akalain na matutuklasan niya. Kauuwi lang ni Joshua mula sa school nang marinig ko ang pagtawag niya sa akin. Nakasanayan ko na noon na sa tuwing dumarating ang aking anak ay ako kaagad ang sumasalubong sa kanya. Mama, nandito na po ako! Oh, anak, halika. May hinanda akong merienda para sa'yo. Kamustang araw mo? Mukhang pagod na pagod ka. Naubos mo bang baon mo? Anong ganap sa school? Naubos ko po ang baon ko, Mama. Kulang pa nga po eh. Tsaka okay lang naman po ako, Mama. Actually, may bago po kaming teacher. Ipinakilala po siya ni principal kanina. Mabuti yan, anak. Anong pangalan niya? Si Teacher Sally po, Ma. Tumango-tango ako at ipinaghain ng anak ko. Nakasanayan ko ng pagsilbihan sila ng aking asawa sa tuwing uuwi sila galing sa school at sa work. Okay yan, anak. Sana naman magkasundo kami ng teacher mo para naman palagi din kitang mamonitor sa mga subjects mo. Sigurado po yun, Mama. Sa katunayan nga po nakita ko na naman siya kanina. Sa time ng recess namin, may kausap siya sa labas ng classroom. Nagulat ako nang makita ko si Papa. Sabi niya matagal na daw silang friends ni Teacher Sally. Imporma sa akin ng bata. Bigla, nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Habang tumatagal, nagiging pamilyar na sa aking pandinig ang pangalang Sally. Noong magkasintahan pa kami ni Mario, may nabanggit siya sa akin na babaeng muntikan na niyang kabaliwan, si Sally. Kaso lang, strikto raw ang mga magulang ni Sally. Ayaw ng mga magulang nito sa kanya, lalo na't 10 taon ang agwat ng edad nila. Hindi ko namalayan na nanunulas na ang mga luha sa gilid ng aking mga mata at nakita ito ni Joshua. Mama, ayos lang po ba kayo?
Ha? May tinatanong ka ba sa akin, anak? Opo, Mama. Sabi ko po, umiiyak po ba kayo? Napansin ko po kasi tumutulo yung luha niyo sa mata eh. Dali-dali kong pinunasan ang aking luha. Hindi ako makapaniwala na kay bilis kong napaiyak kahit hindi naman ako literal na umiiyak. Nararamdaman ko lang na mahapdi ang puso ko at heto may luha na pala ako sa aking mga mata. Pilit akong ngumiti sa harapan ni Joshua at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Anak, pwede ba akong makiusap sa'yo? Opo naman, Mama. Ano po yun? Pakibantayan mo naman para sa akin si Teacher Sally. Alamin mo kung ilang beses silang nagkikita at nag-uusap ng papa mo. Magagawa mo ba yun? Kayang-kaya ko po yan, Mama. Exciting nga po yan eh. Para na po akong agent niyan. Ngumiti ako at niyakap ko si Joshua. May isa pa sana akong favor sa'yo, anak. Ano po yun? Secret lang natin ang lahat ng ito, ha? Promise po, Mama. Wala pong makakaalam sa gagawin ko po, kundi tayong dalawa lang po. Kaso lang po, Mama, okay lang po ba na bantayan ko po siya? Oo, okay lang. Bakit mo naman naitanong? Naririnig ko po kasi sa mga kapwa niya po teachers doon na pinag-uusapan po siya, Mama. Ang sabi po, witch daw po si Teacher Sally. May ginagawa daw po kasi siya para mapasunod ang kahit na sino po sa kanya. Bakit? Ano bang ibig mong sabihin? Yung principal po namin, ayaw daw po talaga sanang tanggapin si Teacher Sally. Kaso lang po, tinitigan niya sa mata. At ayun, tinanggap na daw siya bigla sa trabaho. Para pong na-hypnotize po siya. Kung ganon, mag-iingat ka anak. Ayokong mapahamak ka. Umarte ka lang na parang walang napapansin, okay? Yes po, Ma! Simula noon, naging mapagmatsyag na ako sa mga galaw ng aking asawa. Hindi ko kasi maiwasan na magselos. So far, wala pa naman siyang nagagawang hindi maganda. Malambing nga siya sa akin eh. Nakikipag-usap, nakikipagtawanan at madalas kaming yayain ng aking anak na mamasyal tuwing araw ng linggo, kung saan off niya at wala ding pasok sa school si Joshua. Hindi ko alam na ginagawa na pala ng asawa ko ang mga bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko sa mga susunod na araw, ang ma-reject at masaktan. May kinuwento pa sa akin si Joshua na mas lalong nagpababa ng aking confidence. Yun ay ang makita niya raw sa sunod-sunod na araw sina Sally at Mario na magkasama. Minsan pa nga raw ay nagsusubuan sa kantin. Para silang walang kinatatakutan, walang mga delikadesa. Mas lalo akong naging mapagmatsyag sa aking asawa. May mga panahon na nagpapaalam sa akin si Mario na aalis. Ayaw naman sabihin kung saan siya pupunta at kung sino ang kasama niya. Minsan nagsasawa na din akong maghintay. Medyo gabi na siya kung umuwi. Mukhang pagod pero masaya. Gustong-gusto ko siyang tanungin ng mga sandaling yon. Kaso hindi ko magawa. Inuunahan ako ng hiya. Baka lang kasi nagkakamali kami ni Joshua. Baka walang basihan ang pagseselos ko. Isang araw nga, niyaya kami ni Mario na mamasyal. Nagulat ako kasi biglaan niya kaming inimbita. Parang biglang kabig siya sa kanyang mga desisyon. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad akong pumayag. Love, maligo ka na. Maaga tayong aalis ngayon. Saan tayo pupunta, love? Mukhang bago yan ah. Wala namang bago ah. Mamamasyal lang naman tayo. Tapos kakain sa labas. Manonood ng sine. Sunday ngayon, hindi ba? Gusto ko naman kayong makasama. Medyo napagod ako sa office kaya kailangan ko ng maikling break. Mukhang maganda nga yan. Oo naman, sige, maghahanda na ako. Hayaan mo at sasabihin ko din kay Joshua. Bago pa man magtanghali, nasa isang mall na kami. Kakaunti lang ang tao. Masaya kaming naglalakad at nagwi-window shopping nang biglang lumitaw sa aming harapan si Sally. Kagaya ng dati, walang ipinagbago ang babae. Maganda pa rin siya at palangiti. Ewan ko ba kung naaalala pa ba niya ako. Minsan na kaming nag-meet pero matagal na panahon na yun eh. Umasta pang nagulat ang babae nang makita kami. Tapos namumula ang mukha nang napatingin kay Mario. Mario, ikaw ba yan?
Oh, Sally, ikaw pala. Sinong kasama mo? Eh, siya nga pala asawa ko, si Elsie. Tapos ang anak namin si Joshua. Oo, kilala ko si Joshua. Estudyante ko siya sa school na pinagtuturuan ko. Dahil bata, biglang kumalabit sa akin si Joshua at saka bumulong. Mama, nagtataka lang po ako. Bakit kung umarte si Teacher Sally na nakita ko parang hindi niya ako kilala. At saka si Papa din po. Hindi binanggit na nagkausap na po sila sa school. Nakita ko po sila Maraming beses na po. Hayaan mo na sila anak. Mukhang may sarili na din naman silang mundo. Hindi nga ako napansin Basta ikaw, dito ka lang sa tabi ko ha. Huwag mo kong iiwan. Opo mama, tsaka po hindi ako papayag na matigil ang pamamasyal po natin. Ngayon lang po tayo naging buo Salamat anak. Hinintay namin na matapos ang pag-uusap ni na Mario at Sally. Ito pa lang ang ikalawang pagkakataon na nakita ko ang babae, pero hindi ko maintindihan kung bakit nakakaramdam ako ng pagkairita sa kanya. Idagdag pang tila ba sinasadya niyang kapag hahakbang na si Mario paalis ay tsaka naman siya magsasalita at itong si Mario naman hihinto tsaka sasagot sa babae. Dahil sa kanilang ginagawa, literal na nagpipigil na ako ng inis. Tumikhim ako at pilit nang inisian ang kausap ni Mario. Excuse me lang miss ha, may lakad pa kasi kaming mag-ama ko I hope you don't mind. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko pa sana kayong makausap Tsaka pwede bang i-invite ko na lang kayo mag-lunch? Libre ko na. Nanggigigil ako bigla sa sinabi niya. Gusto raw kaming kausap pero silang dalawa lang naman ni Mario ang nagsasalita. Nariyan pa kung makatitig sa kanya si Sally tila ba mauusog na ang aking asawa. Siguro, totoo nga yata ang sinasabi sa akin ni Joshua na pinag-uusapang witch ang kanyang teacher. Muli, pinigilan ko ang aking temper at hinarap ang babae. Kaunti na lang sasabog na talaga ako. Naku, salamat na lang. Pero family day kasi ito Kailangan naming magbanding kasi isang linggo din kaming busy sa kanya-kanyang duties. Tsaka hindi mo rin kami kailangang ilibre. May pambayad kami sa gagastusin namin sa pamamasyal. Oh, paano na, love? Alis na tayo? Sige. Alis na tayo, love. Nice seeing you, Sally. Happy to see you then, Mario. Till next time. Dahil sa inis, nagpatiuna na ako sa paglalakad. May nalalaman pa silang till next time. Wala nang chance. Hindi ako papayag na magkita pa silang muli ng malanding babaeng yun. Nakasunod naman sa akin si Joshua. Si Mario naman, binilisan din ang kanyang paglalakad. Mukhang aburido. Elsie, ano ba yun? Anong ano? Yung pinakita mong ugali habang kausap mo si Sally. Bakit parang inis ka sa kanya? Ha? Ako pa ngayon ang may problema? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakikipag-usap ng maayos sa'yo yung tao. Nakikipag-usap? Nagpapatawa ka ba? Ikaw lang naman ang kausap niya, hindi ako. At ako ang nababastusan sa inyong dalawa. May lakad tayo, di ba? Ikaw ang nag-request nito. Pero kung makipag-usap ka sa babaeng yun, parang ayaw mo na siyang iwanan. Hindi ka ba marunong tumanggi? Hindi nga niya kami nakikita Humakbang ako at sinubukan siyang iwan. Si Joshua naman, mangiyak-ngiyak na binibilisan ng hakbang para lang makasunod sa akin. Hindi nagsasalita ang bata. Kagaya ko, mukhang nawalan na din siya ng gana. Napansin din ito ni Mario at nakita kong lumalambot na ang ekspresyon ng mukha niya. Teka lang, sorry na, okay? Na-amaze lang ako. Hindi ko kasi akalain na magkikita pa kami makalipas ang ilang taon. Ayos din Talagang nangarap ka pang magkita kayo? May pamilya ka na ha? Baka lang nakakalimutan mo. Love naman Uminit ang ulo ko at sinubukang sabihin sa kanya na alam kong nagkita sila noong isang linggo sa school pero hindi ko na isinatinig yon. Isang ideya kasi ang pumasok sa isip ko. Isang paraan para malaman kung ano ba talaga ang meron. Simulat sa pool, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ng matinding selos at ayaw kong nararamdaman kong ito. Nawawala ng gana, pilit kong hinaplos ang mukha ni Joshua na noon ay nakatingala lang sa amin.
Naaapektuhan din ng bata sa nangyayari sa amin ni Mario. Ano, tutuloy pa ba tayo? Oo naman. Family day to, hindi ba? Huwag nating sirain ang araw na ito, please. Hindi naman namin sinisira ang araw na ito eh. Depende na yun sa pagkakaintindi mo sa mga kilos namin. Pabalang kong wika sa kanya. Siguro nararamdaman ni Mario na nagagalit na naman ako kaya hindi na lamang siya sumagot pa sa akin. Dali-dali kaming pumasok sa pinakaunang restaurant na nadaanan namin. Kakaunti lamang ang mga tao roon pero napasimangot na naman ako nang makita ko sa may counter si Sally. May dalang tray na may lamang pagkain. Otomatikong kumurbang ngiti sa kanyang muka. Hi! Nandito din pala kayo. Ikaw pala, Sally. Masarap ang food nila dito. Order na kayo. Hi Joshua. Inis na ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung mananampal na ba ako o sisinghalang ko ang babaeng pilit na sinisira ang aming araw. Kahit pa sigurong hindi naman siya aware dito. Ang ending, bumulong na ako kay Mario. Love, lumipat na tayo ng ibang restaurant. Halika na. Wika ko sa kanya sabay hila kay Joshua at tinititigan si Sally. Mauna na kami ah. Ibang resto ang gusto naming pasukan eh. Mama! Pasensya na, Sally ha. Kailangan na naming umalis. Sayang naman. Love! Singhal ko at tinalikuran na ang babae. Sinusubukan sanang magsalita ni Mario habang humahabol sa akin pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Selos na talaga ako. Sakto naman may restaurant sa di kalayuan at doon na kami pumasok. Mabuti na lang wala nang asungot na pwedeng manggulo pa sa amin. Ano bang nangyayari sa'yo, love? Ikaw ang magsabi niyan sa akin. Bakit ang defensive mo kapag tinatanong kita tungkol kay Sally? Kailangan ba talaga natin pag-awayan to? Hindi na sana eh. Pero napapansin ko kasi nag-iibang pakikitungo mo sa akin kapag kausap mo na si Sally. At kung pwede ha Mario, iwasan mo ng babaeng yan. Kung sakali man na nasa isip mo na makipaglapit ulit sa kanya, wag mo nang ituloy. Magkakagulo lang tayo. Yun lang at sinigurado ko nang wala kaming pag-uusapan. Hanggang sa dumating na ang aming in-order na pagkain ay hindi na namin napagtalunan pa ang mga bagay na yon. Hindi ko din alam kung saan banda ako nagkamali. Ang alam ko lang, tila ba nagkaroon ng pader sa pagitan naming dalawa ng aking asawa dahil ramdam ko na may nagbago sa kanya. Madalas nang gabihin sa pag-uwi si Mario. Kapag dumarating naman siya sa bahay, hindi na siya naghahapunan. Kapag naghahanap naman ako ng paraan na makausap siya, nagkakaroon siya ng excuse para iwasan ako at manatili sa sala hanggang sa antukin na lamang ako. Madalas siyang nakahawak sa kanyang cellphone at naghihintay kung may darating bang messages doon. Dudang-duda na ako sa ginagawa niya na kahit anong paraan ko ng pagtuklas, kung may tinatago ba siyang lihim sa akin ay hindi ko naman malaman-laman. Kaya naman isang araw, nagpa siya akong nakawin ng cellphone niya. Binuksan ko yon at binasa ang mga messages. Kaso, laking gulat ko nang hindi ko na makita ang mga messages. Mukhang binubura niya ang mga ito. Hindi nakatiis na nilapitan ko siya at ipinakita ang kanyang cellphone. Kahit kailan hindi ka nagbubura ng mga messages, ngayon lang. Ano bang nangyari? Bakit parang may nagbago sa'yo? May sikreto ka bang tinatago? Ano? Bakit mo naman nasabi yan, love? Ikaw masyado ka nang nagiging mapagduda. Siguraduhin mo lang, Mario. Siguraduhin mo lang. Makakatikim ka talaga ng gulo oras na may sinubukan kang hindi maganda. Gigil kong wika sa kanya, tsaka ko siya iniwanan. Iiyak na lang sana ako kaso lang naalala ko na kinuha ko ang SIM card ni Mario. Sabado naman kaya hindi niya maisip na may ginawa akong kakaiba. Pansamantala kong inilagay sa aking cellphone ang SIM card niya para malaman kung ano ba ang kanyang tinatago. Nagkulong ako sa kwarto buong maghapon. Bababa lang ako kapag kailangan ko ng kumain. Si Mario naman na nasa sala ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa kanyang phone para malaman kung may message siya. Hindi nila ako maiisahan sa kanilang ginagawa. Bago pa man sila makapagtaksil sa akin, nakuhanan ko na sila ng ebidensya. Nang muli akong makapasok sa kwarto, ay naabutan kong nagriring ang aking telepono.
Napangisi ako nang tumawag ang isang hindi ko kilalang numero. Sinagot ko ito pero hindi ako nagsalita. Kabado ako pero kilala ko ang boses na nagsasalita sa kabilang linya. Si Sally. Mahal, ano na? Nasaan ka na ba? Na-text ko na sa'yo kung saan tayo magkikita. Bilisan mo ha, maghihintay ako. Gustong gusto ko nang masinghala ng babae pero pinigilan ko ang aking sarili. Muli akong lumabas ng kwarto pagkapatay ko sa cellphone at natuwa nang makita ko si Mario na kapapasok lang sa CR. Dali-dali ko namang ipinagpalit ang aming mga SIM card at nagkunwari na palakad-lakad lang sa sala. Nagtataka tuloy akong pinagmasdan ni Joshua. Mama, ano pong ginagawa niyo? Wala naman anak. Bakit? Para po kasi kayong hindi mapakali. May problema po ba kayo? Wala anak, wala. Bakit naman ako magkakaproblema? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin ha? Opo mama. Paano? Gusto mo bang mamasyal? Namilog ang mga mata ng aking anak nang marinig ang aking sinabi. Tila ba nanabik siya nang malaman niyang ipapasyal ko siya. Talaga po mama, papasyal tayo? Kasama po ba si Papa? Baka po makita na naman natin si Teacher Sally. Oo naman. Tsaka nakalimutan mo na ba? 14 years old ka na. Kailangan na kitang bilhan ng mga bagong damit. Alam ko ilang araw mula ngayon may liligawan ka na. Binata na talaga ang anak ko. Mama, ikaw pa din naman ang nag-iisang babae sa buhay ko. Hindi po kita ipagpapalit kahit kanino. Kung sakali man na makatagpo ka ng babae na magiging girlfriend mo anak, huwag mo siyang lolokohin ha. Kailangan loyal at honest ka sa kanya. Opo mama, tatandaan ko po yan. Yun lamang ang naging pag-uusap namin ni Joshua at nagkasundo na kaming magbibihis. Planado ko na ang lahat dahil nakuha ko na ang address na binigay ni Sally sa aking asawa. Sana lang walang mahalata ang dalawa at hindi na baguhin ang meeting place nila. Sa katunayan, tila walang anumang nangyayari nang nagpaalam kaming dalawa ni Joshua kay Mario. Aalis na muna kami ha, mamayang gabi pa kami uuwi. Ibibili po ako ni mama ng mga damit, Papa. Aba, talaga anak? Maganda yan. Sige, maghihintay ako sa inyo rito. Hindi ka aalis? Hindi muna, may gagawin akong paperwork eh. Sige. Ingat kayo love ha, mahal na mahal ko kayo. Tumabingi ang ngiti ko sa sinabi ni Mario. Hindi ko alam kung sasampalin ko ba siya o sasakyan lang sa trip niya. Basta nanggigigil ako. Ang lakas niyang magkunwaring walang ginagawang masama, tapos malalaman ko na lang, inuuto niya pala ako. Pwes humanda sila mamaya kapag nakita ko silang dalawa. Talagang gagawin ko ang lahat. Kilabutan lang sila sa pagtataksil nila. Hindi na ako nag-react pa sa sinabi sa akin ni Mario. Basta umalis na lang kami ni Joshua at nauna na sa nasabing lugar. Pagdating namin sa mall, dinala ko sa isang butik si Joshua. Binilhan ko siya ng damit at pantalon. Saktong palabas na kami nang makita ko sina Sally at Mario na magkasama. Ang kamay ni Sally ay nakaangkla sa braso ng aking asawa. Sa totoo lang, uminit kaagad ang ulo ko. Pero pinigilan kong gumawa ng skandalo. Ayokong masaktan si Joshua. Ayokong iparamdam sa kanya na hindi siya enough kaya nagawa pa ng papa niya na magloko at maghanap ng ibang babae. Sinadya ko silang sundan ng hindi napapansin ni Joshua. Ang dalawang makakate sa matatao pa talaga nagtungo, parang pinagtatakpan ng kanilang mga kasalanan. Hinayaan ko lang sila hanggang sa makarating kami sa paboritong spot ni Joshua sa mall, sa may bookstore na may libreng libro na pwedeng basahin. Nilingon ko saglit ang aking anak. Gusto mo bang maupo na muna rito? May bibilihin lang ako sa isang butik doon. Sige po mama, dito na lang po muna ako at marami na ang pinamili natin. Sige anak, salamat ha. Okay lang po ako mama. Nang makaupo na si Joshua at nakakuha na ng libro, kaagad na akong umalis. Sinundan ko sina Mario at Sally nang hindi ko hinihiwalayan ng tingin. Galit na galit ako. Alam kong kalabisan na ang inaakto ko bilang asawa pero wala silang karapatang lokohin ako. Nakita kong pumasok sila sa sinehan. Ikinalma ko pa ang aking sarili. Kahit kating-kati na itong mga kamay ko na manabunot.
Pumila ang dalawa sa ticket booth. Nang makita kong hinalikan ni Sally ang aking asawa ay hindi na talaga ako nakapagpigil. Dito na nag-alboroto ang aking loob at mabibilis ang mga hakbang na nilapitan sila. Mga walang hiya kayo! Gulat na gulat ang dalawa maging ang ibang tao sa ticket booth. Sina Sally naman at Mario hindi nakapiyok. Ang dalawang manloloko nagyakapan pa sa isa't isa nang makita kong papasugod na. Agaran kong hinilang buhok ni Sally na naunang nakalingkis ang kamay kay Mario. Mga hayop kayo? Anong ibig sabihin nito? Ginagawa niyo ito habang nakatalikod ako? Love? Huwag ka naman mag-iskandalo dito, please. Anong love? Love mong mukha mo. Natatakot ka sa skandalo? Ganito naman ang ginagawa niyong mga makakati kayo? Ikaw babae, teacher ka pa naman, pero pariwara kang tao. Mga agaw ng asawa. Wala akong inagaw sa'yo. Talaga? Wala kang inagaw? Pwes, heto, ipapakita ko sa'yo kung anong inagaw mo. Nagkumpulan ng mga tao nang makita nilang hinila ko si Sally sa mas malawak na sahig at doon kong inungud-ngud. Nagsisigaw siya ng tulong habang panay naman sa pagpigil sa akin si Mario, pero hindi ako nagpaawat. Hindi ako bulag, babae. Alam ko kung anong ginagawa nyo. Mga hayop kayo. Wala kang karapatang saktan ako. Walang yaka rin. Ididemanda kita. O sige, gawin mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Mga hayop kayo. Umagang-umaga naglalampungan kayo. At ikaw naman, Mario, akala mo ba hindi ko kayo makikita rito? Akala nyo bulag ako, ha? Mga buwisit kayong hayop kayo. Sasamain kayo sa akin. Gigil na gigil at hinihingal kong wika. Tuluyan na kaming naawat ng mga gwardya. Pinaglayo kami sa isa't isa. Sinubukan pa akong gantihan ni Sally, pero labis lang ang aking tuwa nang hindi niya ako natamaan. Feeling ko, panandalian akong naging demonyita ng mga sandaling yon. Ang gaan-gaan ng mga kamay kong nanakit sa dalawang manloloko. Para mas mapahiya pa ang dalawa, hinarap ko ang mga nagchichismisang mga tao sabay duro kay Sally. Nakikita niyo ba ang babaeng yan? Mag-iingat kayo sa kanya. Alam niyo bang inahas niya ang asawa ko? Teacher pa naman yan, pero hindi na kontento sa binata. Yung may asawa pa ang hanap niya. Nagbulungan ng mga tao, baka sa kanilang muka ang matinding disgusto kay Sally at iilan sa kanila ang nagkomento. Malandi pala ang babaeng yan pasikatin natin. Bagay sa mga babaeng kagaya niya kinakalbo. May asawa na nga ang lalaki, nililingkisan pa. Ahas nga talaga. Gusto kong tumawa na umiyak ng mga sandaling yon. Inaalalayan ako ng isa sa mga umaawat na gwardya at inabutan ako ng mineral water. Ilang sandali pa, nakita kong humahangos na papalapit sa akin si Joshua. Nag-aalala ang kanyang muka. Si Mario naman, hindi na sumama kay Sally na noon ay iika-ikang nagtungo sa isang drugstore para bumili ng gamot para sa galos at sugat na natamo niya mula sa akin. Siguro masama na ngayon ang tingin ng iba sa akin dahil sa ginawa ko. Pero sana maintindihan nila ako. Isa akong asawa. Siguro may kakulangan ako sa pisikal na anyo, pero walang karapatan ng sino man na lamangan ako o ipakita ang kulang sa pagkatao ko. Ipinaglalaban ko lang kung ano ang akin. Siguro hanggat kaya ko pang magrason at maghanap ng paraan. Huminga ako ng malalim at pinunasan ng luha sa aking mga mata. Nararamdaman ko ang simpatsya sa akin ng ibang taong nakakita ng kaguluhan. Siguro may mga nakarelate sa mga nararamdaman ko, may bumilib at may nainis din kay Sally. Sino ba naman ang hindi ba? Pangalawang beses pa lang naming nagtagpo pero mainit na ang dugo ko sa kanya. Alam kong hindi lang gulo ang dala niya, kundi malaki ang ibibigay niyang pasakit sa akin. Habang kaya ko pa silang pigilan, gagawin ko ang lahat. Hindi naman ako papayag na sirain niya ang pamilya ko. Pinunasan ni Joshua ang mga mata ko nang mapansin niyang papatak na naman ang mga luha ko sa mga mata. Mama, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Love, kausapin mo naman ako. Hinarap ko si Mario, sinamaan ang tingin. Nakikita kong tila nagigilty siya sa nakikitang galit sa mga mata ko, pero hindi ako nagsalita.
Hinintay ko na lang na may sabihin siya sa akin. Plano ko talagang sumunod sa inyo ni Joshua. Pero nagulat ako nang makita siyang sumalubong sa akin sa parking lot at umangkla na lang sa braso ko. Ayos ka ring magsinungaling ano? Huwag mo na akong lokohin. Alam kong may usapan kayo ni Sally na magkikita sa mall na ito kaya inunahan na namin kayo. Sabi ko na nga ba makikita ko nga kayo sa lugar na ito. Walang yaka, Mario. Ano pa ba ang kulang sa akin? Bakit kailangan mo akong gawan ng ganito? May mali ba sa ginagawa kong pag-aasikaso sa inyo? Love, walang mali sa'yo. Sorry na. Alam mo, Mario, kung plano mong magloko, ngayon pa lang, prangkahin mo na ako. Hindi kita hahayaan. May asawa ka ng tao Tapos makikita kitang umaasta na parang binata. Hayop ka? Muli na naman akong humikbi at umiyak sa mga bisig ni Joshua. Nararamdaman kong awang-awa sa akin ang anak ko, kaya naman ni walang kahit na anong katagang namutawi sa labi niya. Dala nang nasira na ang araw namin sa ikalawang pagkakataon, nagyaya na akong umuwi. Magkaagapay kami ni Joshua habang bitbit ang mga pinamili namin, samantalang si Mario naman ay animo tuko na nakabuntot lang sa amin. Pagdating sa bahay, kaagad akong nagdabog papasok sa kwarto at nagkulong sa banyo. Doon ako umiyak ng umiyak hanggang sa hindi ko na namalayan na napapagod na ako. Kalaunan, pumikit ako at nakaramdam ng kapayapaan. Nagising ako sa mga pagtapik sa aking pisngi. Nasa banyo pa rin pala ako. Bakit dito ka natulog, Elsie? Magkakasakit ka niyan. Halika na, lumipat ka na sa kama. May paki ka pa? Kung dun ka na lang kaya kay Sally, tutal siya naman ang first love mo, hindi ba? Naghihinanakit kong wika sa kanya. Totoo naman na first love niya ang babae at hindi ako natutuwa sa aking mga nalalaman. Pangalawa lang ako noon sa buhay niya, pero sana naman isipin niya na asawa niya na ako ngayon. Ako na ang priority niya at ang pamilya namin. Sana lang talaga patayin na niya ang nararamdaman niyang yun. May asawa na siya Hindi na siya dapat pang maglagay ng kung ano-anong maruruming bagay sa isipan niya. Ipinakita niya sa akin kung gaano siya ka-guilty. Yung tipong may luha sa kanyang mga mata na nahihiya siya sa kanyang ginawa. Parang ayaw kong maniwala. In the first place kasi, kung talagang ayaw niyang magkasira kami, hindi niya i-entertain ang babaeng makatipa sa higad kung makalingkis sa kanya. Tumayo ako at naging mabuhay ang aking pagkilos. Dumiretso higa ako sa kama at hindi pa rin siya pinapansin. Maya-maya pa, may naisip akong paraan para mapatunayan niya na iiwasan na niya ang babaeng yun. Tsaka lang kami magkakabati kapag sinunod niya ang gusto ko. Bumangon ako at kinuha ko ang kanyang cellphone. Iniabot ko ito kay Mario. Bakit? Anong gagawin ko dyan? Tawagan mo ang higad mong kabit. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na yung kanina, last nyo ng pagkikita yon, na hindi na mauulit pa. Sabihin mo na hindi mo kailangan ng ibang babae sa buhay mo dahil may asawa at anak ka na. Huwag ka na niyang guluhin, yun ang sabihin mo. Ano? Hindi ko naman siya kabit, Elsie. Tatawagan mo siya o magkakagulo tayo ngayon? Kilala mo ako, Mario. Mabuti akong tao. Hindi ako kailanman gumagawa ng iskandalo. Huwag mong hintaying may magawa akong hindi maganda sa babae mo bago mo pa siya idagdag sa pamilya natin. 3 lang tayo, baka nakakalimutan mo. Wala ka nang idadagdag sa pamilya natin. Napayuko si Mario pagkatapos ng sinabi ko. Kailangan kong malaman ang magiging reaksyon nilang dalawa. Kapag may isang umangal, pareho silang makakatikim ng ganti na hindi nila aakalain. Mabuti na lang, tinawagan nga ni Mario si Sally. Naka-loudspeaker ito kaya rinig na rinig ko ang usapan nila. Halos manginig ako sa galit nang marinig na mahal ang tawagan nila. Sally? Hello? Mahal? Salamat naman at napatawag ka. Ano, kumusta ka? Sinaktan ka ba ng asawa mo? Nag-away ba kayo ulit? Hindi naman kami nag-away. Ayos lang ako. Pero may ipapakiusap sana ako. Bakit? Ano bang problema? Ayoko nang maulit pa ang ating pagkikita. Huli na yung kanina. Ano? Hindi pwede, mahal. Alam mo naman na ngayon lang tayo bumabawi sa isa't isa, hindi ba? Sally, may asawa na ako.
Hindi na tayo dapat pang gumawa ng kahit na anong bagay na alam nating makakasakit sa kapwa natin. Lalo na sa pamilya ko. Bakit ganun, mahal? Iniwan ko ang buhay ko kasama ang aking pamilya para sa'yo. Tapos tatanggihan mo na ako? Mahal pa rin kita eh. Nang gagalaiting inagaw ko ang cellphone at ako naman ang nagsalita. Tinaasan ko ng kilay si Mario. Pinagbantaan ko lalo na't nakikita ko na tila ba naaawa siya sa mga sasabihin ko pa kay Sally. Malanding babae, hindi ka ba nakakaintindi? May asawa ng lalaking gusto mong idamay sa kakatihan mo. Pwede lang ha, kung hindi mo matiis ang kakirenkingan mo, mag-GRO ka na lang sa club. Doon maraming kakamot sa'yo. Ha, ang lakas ng loob mong makapagsalita. Bakit? Porke ikaw ang pinakasalan? Akala mo ikaw na talaga ang mahal? Natural, malakas ang loob ko. Ako ang legal na asawa. Eh ikaw naman, sabit ka lang na pilit pang nangangalabit. Peste kang malandi ka? Makapagsalita ang sobrang perpekto. Alam mo, huwag kang madamot. Kaya kong paligayahin ang asawa mo. Hindi kagaya mo na sapilitan lang ang pakikisama sa'yo dahil sa awa. Kapag ipinilit mo pa ang sarili mo sa asawa ko, magsisisi ka. Alam mo, heto na rin lang naman tayo eh. Bakit ba hindi na natin ilabas ito? Alam mo naman siguro na ako ang mahal ng asawa mo. Ngayong bumalik na ako, ay wala ka nang magagawa kundi hayaan siyang mabaliw sa akin. Nagmamahalan kami, Gaga. Higit sa lahat, kaya ko siyang bigyan ng anak. Yun sa kanya talaga. Eh ikaw, ano bang maibibigay mo? Natamimi ako sa kanyang sinabi. Nasaling niya ang pinakaiingatan kong sekreto na dapat kaming dalawa lang ni Mario ang nakakaalam. Paano ito nalaman ni Sally? Walang sabi-sabing pinatay ko ang cellphone at nanlilisik ang mga mata ko na nilingon si Mario. Sinabi mo sa malanding babaeng yun na baog ako? Love, magpapaliwanag ako. Hayop ka, Mario! Asawa kita! Ikaw dapat ang numero unong nagtatago ng mga sikreto natin laban sa ibang tao. Paano mo nagawa sa akin to? Love! Tinulak ko si Mario sabay sampal sa kanyang kaliwang pisngi gamit ang aking kanang kamay. Sinigurado kong lalagapak ang aking palad sa kanyang muka. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko, tinraidor ako ng aking asawa. Paano niya nagawa sa akin ang mga bagay na ito? Naging masama ba ako? Naging irresponsableng asawa? Hindi ko na alam. Basta hindi ko na siya pinansin pa pagkatapos ko siyang sampalin. Tumayo ako at dali-daling nag-impake ng mga gamit. Susunod-sunod si Mario sa akin, nagmamakaawa na wag na akong umalis. Pati si Joshua na noon ay natutulog, ginising ko na rin. Gusto ko siyang isama. Love, pag-usapan naman natin to. Umiiyak ako ng umiiyak at hinayaan siyang yakapin ako sa likuran. Sobrang sakit ng dibdib ko. Hindi ko kayang patawarin siya kaagad. May parte sa puso ko na sobrang nagtatampo dahil sa ginawa niya sa akin. Please, huwag ka namang umalis. Alam mo, Mario, ang rupok mo. Noong araw na pinakasalan mo ko, akala ko ang lakas-lakas mo. Kasi binaliwala mo ang mga pagbabanta ng pamilya ko sa'yo, makasama mo lamang ako. Tao at lalaki kang humarap sa kanila at tahasang inamin mo na gusto mo kong maging asawa. At mahal na mahal mo ko. Akala ko nga matibay pa tayo sa pader eh. Yung walang sino man ang titibag sa atin. Kaso lang nang dumating ang babaeng yan, wala na ang lakas ng loob mo at katatagan mo. Naglaho ng lahat. Natukso ako, pero pinagsisihan ko ang lahat ng yun. Lumuhod sa aking harapan si Mario. Nagmamakaawa, humihingi ng tawad. Sa kabila ng labis kong galit ay hindi ko naman siya magawang baliwalain. Nalulungkot na nakiluhod din ako kasama siya at humarap sa kanya. Love naman, pakiusap patawarin mo na ako. Pagbibigyan kita, hindi ako aalis. Pero ipapakita mo sa akin na magbabago ka na. Iiwasan mo na si Sally. Hindi ka na makikipagkita pa sa kanya. Alam ko naman na hindi lang si Sally ang may kasalanan dito eh. May kontribusyon ka rin. Pero kailangan mong malaman na mapapatawad lang kita kapag sinunod mo ang lahat ng pakiusap ko sa'yo. Tumango sa aking sinabi si Mario.
Payapa na ang kanyang muka. Umaasa na magiging maayos din sa amin ang lahat. Kaya naman nang magkasundo na kami, bumalik ako sa kwarto at inayos ang aking mga gamit. Maging si Joshua na noon ay naghihintay lang na sumunod sa aking hakbang ay pinapasok ko na din sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Sa isang iglap, naging maayos ulit ang aming pamilya. Ilang araw ko na ring napapansin na malambing sa akin si Mario. Palagi siyang may regalo. May mga bagay na binibigay sa akin na labis namang nakapagpapasaya sa akin. Aminado ko, hindi mahirap patawarin si Mario. Mabait naman siya at inaako talaga ang kanyang pagkakamali. Kaya naman kalaunan na pag-isip-isip kong patawarin na siya. Mahal na mahal kita, love. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng second chance. Second pero last chance na yan. Ayokong maulit pa ang ginawa mo, love. Huwag mo nang ilalagay sa alanganin ng sitwasyon ng pamilya natin. Masaya tayo ng 3 lang. Walang dadagdag at walang aalis. Gagawin ko ang lahat. Maging masaya lang tayo palagi. Tama na ang minsang kaguluhan. Sorry kung munti ko nang masira ang pamilya natin. Okay lang yon. Ang mahalaga, na-realize mo ang iyong mga pagkakamali at nagdesisyon kang magbago. Isang araw, nagpasya ako na magluto ng masarap na tanghalian. Uuwi kasi ng maaga si Mario. Dadaanan na rin daw niya sa school si Joshua. Wala akong paglagyan ng labis na saya. Sa wakas, makukumpleto na ulit ang aming pamilya. Abala ako sa pag-aayos ng aming mga gagamiting kubyertos nang mapansin ng isang babaeng nakatayo sa may gate. Umiiyak siya at mukhang may hinihintay. Malayo kasi ako sa banda roon. Kaya napagpasyahan kong tingnan kung sino nga ba ang nandoon. Biglang tumahip ang kaba sa dibdib ko nang makita kong si Sally yun. Taas noo ko siyang nilabas ng bahay pero hinayaan kong nakasara ang gate na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Ano na naman ang ginagawa mo ritong babae ka? Hayaan mo muna akong kausapin ang asawa mo. Pakiusap. Anong kausapin? Nahihibang ka na ba? Hindi. Ang kapal naman ng mukha mo para magpunta pa rito. Kailangan ko ngang makausap si Mario. Kapag hindi ka pa umalis, ipapupulis kita. Nagwala si Sally sa labas ng gate. Nagulat nga ako nang magsalita siya ng kung anong klaseng lengguwahe na siya lang ang tanging nakakaintindi. Umatras ako at nagulat nang sumakit ang ulo ko. Maya-maya pa, nagno-nosebleed na ako. Utang na loob, kailangan kong makausap si Mario. May samaligno kang babae ka? Huwag mo nang hahanapin sa akin ang asawa ko. Hindi ka niya kailangan. Buntis ako. Simpleng salita lamang yun pero nagdulot ng kakaibang pressure sa buong pagkatao ko. Buntis si Sally. Malinaw na si Mario ang ama. Nang mga sandaling yon ay gusto kong sumabog. Buntis ang kabit ng aking asawa. Na kung tutuusin, dapat ay sa akin nangyayari. Yung pag-atake ko sa kanya ay biglaan. Hindi ko na rin yun inaasahan. Basta ko na lang siyang sinugod pagbukas ng gate at nagsagupaan kami sa harap mismo ng aking bahay. Siguro dala ng galit ko kaya nakalalamang ako ng lakas kay Sally. Nagawa ko siyang saktan at sampalin ng maraming beses bago pa man kami maawat ng kung sino. Pagtingala ko, sina Joshua at Mario. Gulat na gulat habang nakatingin din kay Sally. Anong ginagawa mo rito? Tahimik na ang pamilya ko, huwag ka namang gugulo pa. Mario naman, pinagsaluhan nating dalawang sarap at hirap. Tapos ngayon hahayaan mo ko na mag-isa? Buntis ako, Mario, at hindi mo ako pwedeng talikuran. Tumayo ako at muling sinampal si Sally. Ang kapal ng mukha mong magpabuntis sa asawa ko? Kabit ka lang? Kung bata ang pinoproblema mo, pagkapanganak mo, ihatid mo dito sa amin sa bahay. Ako ang mag-aalaga. Tapos huwag ka na magpapakita. Sige, magsama kayong dalawa. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Umatras ako nang lumapit sa akin si Sally. Ubod lakas niya akong tinapik, tsaka siya lumayo at pangising-ngising tumalikod sa akin. Hindi na mapakali si Mario. Tila ba ngayon lang niya naramdaman ang matinding epekto ng kasalanang ginawa niya. Sinubukan pa niya akong habulin pero hindi ako nagpahawak sa kanya.
Galit na galit akong nagwawala sa loob ng bahay ko. Pinagbabasag ko ang lahat ng pwedeng maabot ng aking mga kamay. Mga hayop kayo! Niloko niyo ako! Mga lapastangan! Mama, tama na po! Love, patawarin mo ako. Alam mo naman na hindi na ako nakikipagkita sa kanya, hindi ba? Masakit na nga para sa akin na saglit mo akong pinagpalit sa kanya. Tapos binuntis mo pa? Napayuko na lamang si Mario dahil humahagulgol na lamang ako. Nang mahimasmasan, alam kong hindi ko siya kayang pakawalan sa kabila ng kanyang pagkakasala. Muli kaming nanumbalik sa maayos naming pakikitungo sa isa't isa. Ayun nga lang, makalipas ang 3 buwan ay nagulat ako nang mapansin ang pag-iiba ng kalusugan ni Mario. Namayat ang aking asawa. Maputla at palaging nanginginig. Hindi rin siya makatulog. Palaging dilat ang kanyang mga mata at pabiling-biling sa higaan. Akala ko nga stress lang. Pinagpahinga ko muna siya sa trabaho. Kahit papano naman, may sapat naman kaming ipon sa bangko. Yun ang ginagamit kong pampacheck up sa kanya at pagbili ng vitamins. Gusto ko na ngang magtaka Iilang doktor na ang aking nalapitan tungkol sa naging karamdaman ni Mario, pero lahat sila iisa lang ang sinasabi. Walang resulta. Walang findings. Sa madaling salita, wala talaga siyang sakit. Ano ba kasi ang nararamdaman mo, love? Bakit walang mahanap na sakit ang mga doktor sa tuwing gine-check up ka? Maniwala ka sa akin, love. Pilit ko na siyang tinataboy sa isip ko. Pero lagi niya akong dinadalaw sa panaginip ko. Binabangungot ako kapag nakikita ko si Sally sa aking pagtulog. Kababakasan ng takot ang kanyang muka habang sinasabi sa akin ang mga bagay na yun. Madalas siyang mataranta at nawawala sa sarili. Ilang beses na nga niya akong muntikang masaktan dahil natatakot siya sa pag-aakalang ako si Sally. Minsan nga, ako naman ang natakot ng husto nang makita ko siyang namimilipit sa sakit ng ulo, kasabay ang pagsusuka ng dugo. Ang ikinataranta ko pa, may nakahalong uod ang dugong sinuka niya at gumagalaw-galaw pa ito. Buong akala ko, matutulungan kami ng mga doktor nang dalhin ko naman sa ospital si Mario. Kaso lang, hindi nila kami mabigyan ng maayos na gamot para sa kanya. Ang pinakamatindi pa, namamaga at nagnanana ang kanyang maselang parte ng pagkalalaki. Hirap na siyang maglakad at napapaiyak sa sakit kapag nasasagi. Kaya palaging maluluwag ang shorts na kanyang suot. Ako man, may naaalala nung minsang nag-away kami ng babae. May inusal siyang mga ritual yata o orasyon, dahilan para mag-nosebleed ako. Ito na malamang ang dahilan kung bakit nagsisimula na kaming magkasakit na mag-asawa. Kahit ako, may mga nararamdaman din. Masakit ang aking ulo, natatanggal ang aking mga buhok. Akala ko nga binat lang pero may iilang senyales naman na nagsasabing hindi ako nabinat. Wala naman akong iba pang nararamdaman kagaya ng pagod o pagkahilo, kaya naman hindi ko na lamang ito pinapansin. Kaso lang, yun pala ang naging isa sa malaking pagkakamali ko. Nagulat na lang ako nang magising isang araw na nakakatakot na ang mukha ko. Nadiskubre ko yon nang magbanyo ako at hindi ko sinasadyang masilayan ang itsura ko. Makailang beses din akong napapabalikwas sa gabi, hinihingal at iniisip ang malagim kong bangungot, kung saan nananaginip ako na binubuhusan raw ni Sally ng asido ang aking muka. Salitan kami ni Mario sa pagtatanong kung ano nga bang nangyayari sa amin. Hindi na maganda to, love. May masama na talagang nangyayari sa atin. Pakiwari ko, binabarang tayo. Sino naman ang pwedeng gumawa nito sa atin? Huwag ka sanang magagalit sa akin, love. Pero malakas ang pakiramdam ko na si Sally ang may kagagawan ng mga nangyayaring ito sa atin. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi, tsaka ako napahawak sa mukha ko na hanggang buong katawan ay nababalot ng sugat na nagmula lamang sa kagat ng kung ano-anong insekto. Oo, totoo yun. Lumalaki ng lumalaki hanggang sa magkabutas-butas at nilalabasan na ng maraming nana. Noong una, nagagawa ko pang buhusan ng alkohol ang mga sugat dahil nawawala ang kati at sakit na aking nadarama. Ngunit habang tumatagal, hindi na ito umeepekto pa.
Kapag nagpapabili naman ako ng agwa oksinada ay mas lalong nandidiri lang ako sa aking sarili at nagtataasan ng mga balahibo kapag nakikita kong bumubula ang bawat sugat tuwing nabubuhusan ko ng nasabing likido. Literal na nakakadiri, kaya naman naisip kong magtago sa aking kwarto. Habang tumatagal, lumalala pa ng lumalala ang aking karamdaman. Mas nakakadiri, mas lumalansa ang amoy ng aking silid. Umabot sa puntong ayaw ko nang tumanggap ng bisita eh. Kaso lang, kung gaano kalala ang kalagayan ko, mas doble ang sakit na iniinda ni Mario. Sa pagkakataong ito, kinausap ko ang aking asawa. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na hindi makahanap ng gamot para sa ating mga karamdaman. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sa albularyo tayo pupunta. Kailangan nang mawakasan ang paghihirap natin. Masyado na akong nagdurusa, Mario. Hindi ko na kayang hayaan na lamang na magtagal pa ang karamdaman na ito. Ano, ikaw, sasama ka ba? Oo naman. Ayoko pang mamatay, love. Marami pa akong mga bagay na gustong gawin sa buhay ko. Marami pa akong pangarap para sa inyo ni Joshua. Gusto ko pang magkaroon ng pagkakataon para magbago. Isinama ko si Mario at Joshua sa probinsya. May mga kakilala akong pwedeng mapagtanungan sa kung saan makakahanap ng albularyo o manggagamot. Itinuro kami ng aking mga kaibigan sa isang munting baryo, sa dulo ng kalsadang tinatahak namin, sa bahay ni Aling Adora. Hindi ko siya kilala, pero ayon sa mga nakausap ko, siya lamang ang bukod-tanging makakagawa ng mga bagay na nais kong ihingi ng tulong. Yari sa pawid at kawayan ng kanyang bahay, may malawak na bakuran, may nag-iisang alagang baboy na hindi ko maintindihan kung bakit nakakadena sa halip na simpleng tali lamang. Hindi rin ito sumisigok-sigok, kaya kapag napapatitig ako rito ay kinikilabutan ako. Naiisip ko na baka sigbin ang nasabing nilalang na nasaan yung baboy. Hindi naman ako inosente sa mga nilalang na kagaya ng mga yon. Bata pa lang ako ay nakukwentuhan na ako ng aking mga magulang tungkol sa nasabing mga nilalang na sa pagkakaalam ko ay utusan daw ng mga may kapangyarihang itim. Pero paano naman nagkaroon ng ganito si Aling Adora? Naputol lamang ang aking pagmumuni-muni nang kalabitin ako ni Mario na nasa aking tabi. Ako kasi ang nagmamaneho, samantalang si Joshua naman natutulog sa likurang bahagi ng sasakyan. Nagpasya akong bumaba pagkataas ko sa handbrakes. Dito lang kayo ha, kapag nakausap ko na si Aling Adora, gisingin mo na si Joshua. Sige, love. Lumapit ako sa kubo at nagtao po. Nakailang tawag ako hanggang sa may nagbukas ng pinto at dumungaw ang isang matandang babae na may maputing buhok at nakasuot ng duster na bulaklakin. Kunot noong napatingin siya sa akin. Magandang araw po, Aling Adora. Ako nga po pala si Elsie. Hindi ako nanggagamot. Pasensya na. Umalis ka na at ako'y marami pang gagawin. Mabilis sanang isasarado ng ginang ang pinto. Kaya namang dali-dali akong humarang. Hindi ako papayag na pagsarhan lang niya ako ng pinto nang hindi ko siya nakakausap. Kailangan kong malaman kung may magagawa ba siya para sa akin. Aling Adora, saglit lang po. Hindi po ako masamang tao. Kailangan ko lang kayong makausap. Umalis ka na. Wala akong panahon sa mga kagaya mo. Aling Adora naman. Umalis ka na kung ayaw mong ipahabol kita sa alaga kong aso. Wala akong nagawa kundi ang tumalikod na lamang at bumalik sa kotse. Siyempre, ayaw ko namang mahabol ng aso. Hindi ko pinangarap na magmukhang kaawa-awa ako sa paningin ng iba, pero sobrang kawawa na talaga ako sa mga nangyayari sa akin ngayon. Lulugulugo akong lumayo sa kubo. Nagtataka naman na napatingin sa akin si Mario. Kaya yuko ang ulo kong pumasok sa sasakyan. Doon na ako nagpunas ng aking luha. Nagkausap ba kayo, love? Oo, kaso lang tinaboy niya ako eh. Ayoko namang pilitin at baka masama ang kanyang mood. Ipapahabol pa nga raw niya ako sa aso eh. Hayaan mo na. Balikan na lang natin bukas.
Kailangan natin ng tulong eh. Bakit ayaw man lang nila tayo pakinggan? O kahit malaman lang ang sitwasyon natin? Ganito na ba talaga tayo kasumpa-sumpa para wag na nilang bigyan ng pagkakataon? Tahana, basta hindi tayo titigil hanggang hindi natin siya nakakausap. Magtiwala ka lang, haharapin din niya tayo. Tumango ako at pinaandar na lamang ang kotse. Umuwi kami na wala man lang akong nakuhang kahit na kaunting impormasyon o tulong na pwedeng ibigay sa akin ng matanda. Pagdating sa bahay, pinagpahinga ko na ang aking mag-ama ng maaga. Ako naman nanatili sa balkonahe habang sumisimsim ng alak. Hindi ko maiwaglit sa isipan ang mga nangyayari sa amin ngayon. Ang problemang dinala ni Mario na may kinalaman kay Sally. Gustuhin ko mang kausapin ang dalaga, wala na raw siya sa school na pinagtuturuan niya. Hindi na pumapasok pero naroon pa rin naman daw ang mga gamit niya. Nang mahiga ako sa tabi ni Mario, akala ko makakatulog kami ng maayos sa gabing yun. Pero minuto lang ang nakakalipas nang mapansin kong namimilipit na naman si Mario habang panay ang paghingi ng tawad. Nanginginig at hindi niya malaman kung paano tatanggalin ang sakit na kanyang nararamdaman. Ako man ay nag-alala, kaya napilitan akong bumangon at inalalayan ang aking asawa. Love, anong nangyayari sa'yo? Masakit na naman, love. Masakit na naman. Napapikit na lamang ako habang pinakikinggan ang kanyang mga daing at tatungal na labis kong ikinalulungkot. Bumangon siya at sinubukang umihi. Kaya naman napalunok ako sa takot nang makitang may mga bukol-bukol na ang kanyang pagkalalaki na naninilaw na at mukhang mabubutas. Diyos ko, anong klaseng karamdaman ba ito? Pinarurusahan na ako. Karma ko na nangyayari sa akin ngayon. Teka lang, tatawagin ko si Joshua. Kailangan niyang sumama sa atin. Dahil sa pagkataranta, inalalayan ko si Mario at ginising si Joshua. Aalis tayo anak. Pakihanda ang mga gamit ni Papa mo. Gumising ka na dyan, please. Opo, Mama. Ihahanda ko na po ang mga kailangan po nating dalhin. Mangyak-ngyak na pumasok ako sa kotse. Hindi ko alam kung kanino ko ba ibabaling ang aking sisi. Sa akin ba dahil nanakit ako ng tao? O kay Mario dahil nakipaglapit siya sa babae? O kay Sally na kalandian niya? Halos mabaliw na ako sa kaiisip. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na minamaneho ang kotse at binabagtas ang kalsadang papunta kina Aling Adora. Malalim na ang gabi, malamang natutulog na ang mga tao. Pero namataan ko si Aling Adora na nasa kulungan ng alaga niyang baboy. Nakita kong kinakausap niya ang hayop na para bang isa itong normal na tao. Hindi ko na lamang ito pinansin. Desperada na ako na makahanap ng tulong. Aling Adora, tulungan niyo po ako. Kailangan namin ng tulong niyo. Maawa naman po kayo, Aling Adora, oh. Wala na kaming mapuntahan. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi nga ako manggagamot? May ipapabarang po ako sa inyo. Magbabayad po ako kahit magkano. Napatitig sa akin ang ginang at tinitigan ang aking muka. Maya-maya, napatingin naman siya sa aking likuran sa kinaroroonan ni na Joshua at Mario. Asawa mo? Opo, Aling Adora. Si Mario po. Kailangan ko po ng tulong niyo. Maawa po kayo sa amin. Alalayan mo ang asawa mo. Papasukin mo sa bahay. Bilisan mo. Napaiyak ako at nagpasalamat sa kanya. Dali-dali naman ako na inalalayan si Mario habang pupungas-pungas naman na nakasunod sa amin si Joshua. Naawa ako sa bata kahit nakikita niyang gahalimaw na ang anyo ko at mistulang matandang uugod-ugod ang kanyang ama, hindi niya kami sinukuan. Palagi pa rin siyang sumasama sa amin. Tuloy, mas lalo kong minamahal ang aming ampon na higit pa sa tunay na anak. Pagpasok namin sa loob, hinarap ako ni Aling Adora. Ikaw, tanggalin mo yan takip mo sa muka. Pero Aling Adora, paano ko magagamot yan kung tinatakpan mo? Huwag ka mag-alala at hindi ako maselan sa mga ganyan. Sige na, bilis na. Wika niya kaya napilitan akong tumango.
Tinanggal ko din ang telang nakatakip sa aking muka at nakaramdam ng pagkailang. Nalalanghap ko ang lansa ng amoy ng nana sa aking muka. Pati na yata ang muka ko, kalunos-lunos na ang itsura. Gusto kong maiyak. Nagmistulang miserable ang kalagayan namin ng aking pamilya. Nakakaawa lang na pati si Joshua ay kailangan pang madamay. Humarap si Aling Adora sa kanyang altar at may kinuhang langis. Ipahid mo ito sa mga sugat mo sa balat. Wala kang lalagpasan. Kailangan kabisado mo lahat ng sugat nang sa gayon matuyo ang lahat ng yan. Maraming salamat po. Ikaw ang asawa, hindi ba? Po? Sabi ko, ikaw ang asawa. Bakit ka nagpapatalo sa kabit lang? Sus, kung ako yan, malamang nagkagulo na. Pasusukahin ko ng puro bubuyog ang babaeng yon. Ibig po bang sabihin? Oo, tama ang hinala mo noon pa man. Mambabarang yang kabit ng asawa mo. Pero huwag kang mag-alala at maibabalik natin sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Tinablan kayo kasi nagpatapik ka sa kanya. Malamang matagal na niyang binabalak ang bagay na ito. Gusto kanyang palitan sa posisyon mo. Hindi lang asawa mo ang gusto niya, iha. Pati ang buhay na meron ka ay labis niyang kinaiinggitan. Napayuko ako at umiyak. Hindi ko akalaing magagawa nga talaga ni Sally na bigyan kami ng ganitong karamdaman. Napakawalang niya talaga. Nakita ko naman na hinarap ni Aling Adora si Mario na noon ay nakayuko lang ang ulo. Guilty ka sa ginawa mo. Huli na yan, iho. May asawa ka naman kasi. Bakit kailangan mo pang mag-sideline sa iba? Sabihin mo sa akin ang totoo at wag na wag kang magsisinungaling. Kailangan mong isalaysay ang lahat kahit sa mismong harapan ng asawa mo. Inaamin ko po, nagkamali ako. Ang totoo po niyan, matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling anak. Yun lang naman po talaga. Walang yaka talaga, Mario. Binalak mo na talaga akong saktan noon pa man. Hindi ko naman yung ginusto. Totoong mahal kita, love. Pero napamahal na rin sa akin si Sally. Napakarami niyang pinagdaan ng sakit nung nagkahiwalay kami. Hindi ko naman inilihim sa iyo ang bagay na yun, hindi ba? Saka natuwa ko sa ideya na magiging tatay ako. Sariling dugo at laman ko. Humihingi ako sa iyo ng kapatawaran dahil nagawa kitang pagtaksilan. Alam ko na mali ang ginawa ko. Pero sana intindihin mo naman ako, tao lang ako. Nadadarang din sa tukso. Pagkakakong natawa sa kanyang sinabi, sinamaan ko siya ng tingin. Nadarang sa tukso dahil tao ka lang? Nababaliw ka na ba? Anong tawag mo sa akin? Hindi ba ako tao? Kaya ba ginusto mong maghanap ng iba dahil akala mo hindi ako masasaktan? Hayop ka pala eh. Sinira mong pamilya natin. Ngayon sabay pa tayong nagkasakit na kung tutuusin dapat ikaw lang. Sana ikaw lang ang nagdurusa ngayon. Ano to? Pinaglalaruan niyo ako? Kapag saya, dapat kayo ang magkasama? Ngayong may sakit ka na at alagain pa, sa akin ka uuwi kasi ako ang mag-aasikaso sa'yo? Tarantado ka pala eh. Ilang beses ba ako kailangang humingi sa iyo ng tawad? Nagbago na ako, di ba? Saka lang naman niya ginawa sa atin ang bagay na to kasi nga binaliwala ko na siya eh. Tama na ang drama. Naiirita ako. Ikaw lalaki, huwag mong ipapasok sa kung saan saang butas yang armada mo. Ayan, di mukha ng basuka. O siya, hubad na. Sa mismong harapan ko, nahihiyaman ay napilitan si Mario na maghubad. Ipinakita niya sa manggagamot ang namamaganyang pagkalalaki. Walang ano-ano, may binuhos na tubig doon ang manggagamot na ikinasigaw ni Mario. Siguro masakit ito at naaawa din ako sa kanya. Lalo na at naririnig ko ang nahihirapan niyang palahaw. Gusto ko nga sanang umangal eh. Kaso lang naisip ko, manggagamot naman si Aling Adora. Alam niya ang kanyang ginagawa, kaya naman nanahimik na ako sa isang tabi. Kagaya ni Joshua na piniling tumalikod sa amin. Wag lang makita ang paghihirap namin. May mga pinainom pa sa amin ng ginang bago niya inutusan ng anak ko na alalayan ng papa niya papasok sa isang kwarto. Babantayan mo ang papa mo, iho. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Pwede ba yon? Opo, Aling Adora. Masusunod po.
Nang maiwan kaming dalawa, may iniabot na garapon si Aling Adora sa akin. Nagulat ako dahil may laman itong mga buhay na bubuyog. Nagtataka ako at puno ng katanungan ng mga mata na hinarap siya para sana itanong kung para saan ang mga yon. Aling Adora, ano pong gagawin ko rito? Yan ang gagamitin natin sa bumarang sayo. Hindi ka pa man pumupunta rito ay alam ko na ang sadya mo. Alam ko na ang mga pinagdaanan mo at ang pasakit na nararamdaman mo. Sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. Pero hindi niyo po kami tinulungan nung una. Sinusubukan ko lang kung hanggang saan ang katatagan ninyo. Ngayong may napatunayan na ako, hindi na ako magdadalawang isip na tumulong sa inyo. Ang kwento sa akin ni Aling Adora, siya man daw ay nabiktima ng matatamis na pangako noon ng kanyang asawa. Kaso lang, kagaya ni Mario, hindi rin nakontento sa kanya. Sa katunayan niyan, nagkaanak pa nga raw ang kanyang asawa sa iba at mas pinili ang babaeng yon kesa sa kanya. Masaya na rin naman ako kahit nag-iisa, iha. Walang tatraydor sa akin at walang manloloko. Pareho po pala tayo ng naging kapalaran. Tama ka. Kaso lang iba ka sa akin. Naging matapang ka at nakahandang ipaglaban ang pamilya mo mula sa nagbabalak na manira nito. Samantalang ako hindi ko na piniling bawiin siya. Hindi niya ako minahal. Yun lang ang masakit. Kaya isang masamang bagay ang inialay ko sa kanya na magbibigay ng leksyon sa kanya. Yun ay ang parusahan siya at bigyan ng karamdaman. Nasaan na po ang asawa niyo ngayon, Aling Adora? Patay na. Hindi niya nakayanan ang binigay ko sa kanyang karamdaman. Nasaktan ako pero naisip ko na mas okay na din ang ganon kesa naman paulit-ulit niyang gawin sa iba ang ginawa niya sa akin. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na ganun lang kadali para kay Aling Adora ang magbigay ng parusa. Buong akala ko nga patatawarin niya ang kanyang asawa. May mas malupit pa pala sa akin. Gayunpaman, alam kong mas okay na kung nasan man ngayon naroroon ang kanyang asawa. Wala na siyang lolokohin pa. Wala na ring masasaktan. Muli kong naalala ang garapon at ipinakita ito sa kanya. Paano naman po ito, Aling Adora? Kilala mo ba ang buong pangalan ng babaeng muntikan ng sumira sa buhay ninyo? May larawan ka ba? Opo, meron po ako. Kumpleto po ako. Wika ko sa kanya at ipinakita ang aking dalang larawan. Napangisi si Aling Adora nang makita ang bagay na iniabot ko sa kanya. Magaling! Maganda yan! Maisasagawa na natin kaagad ang paglipat ng karamdaman ninyo sa kanya. Paano po? Manood ka. Natahimik ako nang makita si Aling Adora na dinadasala ng larawan ni Sally na may nakasulat na buong pangalan niya. Naramdaman ko ang paghangin ng malakas kaya bigla akong kinilabutan. Sabi pa niya, wag raw akong magdarasal dahil mawawala ng bisa ang kapangyarihan niya. Kaagad akong tumalima at nanatili na lamang sa likuran niya. Ilang salitang Latin ang inusal niya hanggang sa mapansin kong tila may sariling isip ang mga bubuyog na nananatili sa kanilang kinaroroonan. Para bang mas gusto nilang hintayin kung ano ang iuutos sa kanila ng kanilang amo. Ipinasok ni Aling Adora ang larawan sa loob ng garapon. Nang maipwesto ito roon ay pinatungan niya ng itim na kandila ang takip ng garapon. Sabay dasal muli at sinindihan ito. Kalaunan, nakita ko na lang na nagkakagulo na ang mga bubuyog sa loob na para bang tinutusok ng kanilang mga suyod ang kanyang muka. Binubutasan nila hanggang sa hindi na makilala. Kalaunan, ngumisi si Aling Adora na animoy natutuwa sa kanyang ginawa. Ako naman, napapalunok na lamang sa aking mga nasaksihan. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong klaseng gawain, kung saan buhay pa ang isang tao, literal nang sinusunog sa impyerno. Pagkatapos noon, hinarap ako ni Aling Adora. Huwag kang mag-alala. Ilang araw mula ngayon, gagaling na yan mga sugat mo. Yung malandi mo na mag-asawa, magiging maayos na rin.
At ang karamdaman na pinagdurusahan nyo ngayon, lilipat na yan sa nabuntis niyang kabit. Maraming salamat po, Aling Adora. Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Hindi libre ang aking ginawa para sa inyo, ha? Ay, opo. Naiintindihan ko po. Magkano po bang ibabayad namin, Aling Adora? Bigyan mo na lang ako ng puting torong kambing. Kailangan ko yun sa pag-aalay. Sige po, Aling Adora. Gagawin ko yan kaagad. Nanatili kami sa bahay ni Aling Adora ng mga ilang araw. Napapansin kong gumagaling na nga ang mga sugat ko sa balat. Ang aking nangungulubot na leeg at nagsusugat kong siko ay dahan-dahang ngang kuminis. Wala akong ibang magawa noong mga sandaling yun kundi ang ngumiti na lang ng ngumiti sa labis na tuwa. Sa katunayan nga niyan, ayaw ko na yatang umalis sa salamin dahil sa katititig. Mas lalo akong natuwa nang makita ko si Mario na papagaling na din sa kanyang karamdaman. Wala akong pagsidlan ng labis na saya. Salamat, Panginoon ko. Maraming salamat at tinulungan mo ko. Love, kapag naayos na natin ang lahat, pangako hindi na ako magloloko. Magiging mabuting asawa at ama na ako. Hindi na ako magiging pasaway o kung ano paman. Dapat lang, Mario. Naisakripisyo na natin ang lahat dahil dyan sa kagagawan mo. Kaya sana magsilbi ng aral sa iyo ang mga bagay na ito. Huwag mo nang uulitin dahil hindi ko na alam kung mapapatawad pa ba kita o hindi. Naiintindihan ko, love. Pero may itatanong lang sana kasi ko sa iyo eh. Sana naman huwag kang magagalit. Kahapon pa kasi ito sumasagi sa isipan ko eh. Ano ba yon? Ano na ang mangyayari kay Sally? Bumuntong hininga ko. Sa totoo lang, naaawa ako kay Sally. Gusto kong isalba ang kanyang anak pero hindi ko naman alam kung paano siya kakausapin. Siguro, kailangan pa namin ng mas mahabang panahon para mapag-isipan ng mga bagay-bagay. Alam ko namang may kabutihan ding idudulot ito sa kanya kung tatanggapin niya ang pagkakamali niya at aayusin ang buhay niya. Hindi ko alam eh. Sa dami nga ng mga nangyari, ewan ko na lang kung tatanggapin pa ba niya ang mga pagkakamali niya. Aminado ko na nagpadala ko sa pang-aakit niya sa akin. Pero hindi ko lang lubos akalain na magagawa ko siyang sundin. Ang hirap niyang talikuran. Parang may nag-uutos sa akin na huwag siyang baliwalain. Ayos na sa akin yun. Pero pakiusap lang ha. Ito na ang huling beses na magsasalita ka pa tungkol sa kanya. Ayoko nang marinig ang pangalan niya. Oo, love. Pangako. Kaya naman habang nagpapagaling si Mario, nagpa siya akong umuwi muna sa bahay namin. Bukod sa kukuha ko ng mga mahahalagang gamit, ay kailangan ko ngang makausap si Sally. Isang araw, naisipan kong magpunta sa school na pinapasukan ni Joshua para kausapin ang kanyang advisor. Medyo mahaba-haba kasi ang nagawa niyang pag-a-absent. Nakausap ko naman kaagad ang advisor at nabigyan na ako ng notes para makahabol siya sa lessons. Nang hindi ko sinasadyang malingunan si Sally na galing sa faculty. Mukhang naghahakot siya ng mga gamit niya. Kaya naisip ko lapitan ng babae para malaman kung bakit naghahakot siya. Nagulat ako nang makitang nakakatakot ang kanyang itsura. Kaya siguro may takip ang kanyang muka. Halos buong katawan nga niya, balot na ayaw yatang may ipakitang laman. Para bang literal ngang lumipat sa kanya ang mga naging karamdaman ko noong nakaraang araw. Kinabahan ako. Nagkagulatan kami nang mapatingala din siya sa akin. Kaya naman ginamit ko ang pagkakataong yun para makausap siya. Sally, sandali! Layuan mo na ako, Elsie. Ayoko ng gulo. Hindi naman ako naghahanap ng gulo eh. Ano pa ba ang gusto mong palabasin? Na ikaw ang nanalo sa ating dalawa? Wala akong sinasabing ganyan. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari sa'yo. Hindi sumagot si Sally sa tanong ko. Alam ko naman na nahihiya siya at wala akong magagawa pa sa bagay na yon. Tanging kailangan ko lang malaman kung ano ang gagawin niya. Buntis siya at nabalitaan kong wala na pala siyang pamilya sa bayan namin. Sinadya lang niyang manatili rito nang dahil kay Mario. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing inaalala ang mga naging pagtatalo namin. Mga bagay na alam kong mahirap ipaliwanag sa pagitan naming dalawa. Siguro ganito talaga. Sa relasyong intimate,
Kagaya ng mag-asawa, hindi talaga bagay ang may sabit. Ang tanging magagawa ko lang, patawarin siya at bigyan ng chance. Alam ko naman na magiging okay rin ang lahat. Sa pilitan kong hinawakan ng kanyang kamay na ikinatingala niya sa akin. Ni hindi ako nandiri sa naging itsura niya. Hindi ako natakot sa kanyang mga sugat sa kamay. Ang alam ko lang, nakahanda akong magpatawad. Nagulat ako nang nauna siyang umiyak at lumuhod sa aking harapan. Ni hindi na siya nahiya sa mga taong nagtitinginan sa aming dalawa. Alam kong nagkamali ako, pero ipinagpatuloy ko pa rin ang kasalanang nagawa ko. Sana mapatawad mo ko, Elsie. Nabulagan lang talaga ako sa mga nangyari. Masyado ko lang minahal si Mario. Kaya naman hindi ko na inisip na masasaktan na pala ang iba sa gagawin ko. Naging immoral ako at masama. Tama na. Kalimutan mo na yon. Wala naman akong ibang ninais kundi ang maging maayos ka pa din kahit ngayon. Nagawa na nga kita ng masama pero ang bait mo pa rin sa akin. Naiisip ko kasi na hindi naman talaga tayo masama eh. May mga bagay lang tayong nagagawa na alam kong hindi natin napipigilan. Kaya pinapatawad na kita. Nagkaiyakan kaming dalawa. Naipangako ko sa kanya na gagawin ng lahat para gumaling siya. Sabi naman ni Aling Adora, kaya niyang bawiin ang nilagay niyang karamdaman kay Sally kapag nagawa niya ding bawiin ang tapik na pinabaunan niya ng karamdaman para ilagay sa amin. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Sally. Nakiusap siya sa amin na kung pwede, isama na niya ang anak niya sa probinsya. Hindi ako tumanggi. Si Mario naman ay tipid na lamang kung makipag-usap sa kanya. Tila ba tinutupad na ng aking asawa ang kanyang pangako na hindi nakakausapin pa ng mas matagal si Sally. Okay na din sa amin ang ganito. At least nakapag-move on na rin kami. Nagkapatawaran at nagsilbing aral ang lahat ng aming mga pinagdaanan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless you po. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.